Ibang mahina ang tunog ng iyong earbuds kahit volume ay max out na? Hindi ba sumasabay ang audio ng TV or event sa hearing aids mo at hindi ka makarinig kapag marami ng tao sa paligid? Sa video na ito, malalaman mo kung paano babaguhin ng Auracast ang lahat ng iyan. Hi, ako si Eros Lumboy, isang audiologist at voice specialist. Welcome sa Audio and Voice Info Channel. Ginagawa natin ang channel na ito para ipaliwanag ang mga bagong teknolohiya na makakatulong sa ating tenga at sa ating boses. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Auracast, ang bagong Bluetooth Low Energy na may feature na nagpapahintulot na sabay-sabay na pakikinig mula sa isang source. Para mas maintindihan pa natin ang ating topic for today, babalik lang tayo again sa anatomy and physiology ng ating tenga. Okay, ang ating tenga may tatlong bahagi, ang outer ear, middle ear, at inner ear. Dito dumadaan ang tunog bago ito maging electrical signal papunta sa ating utak. Kung mahinang-mahina ang signal, kailangan natin ng amplification mula sa hearing aids or sa isang hearing implants. Pero kung ang pinagmumula ng tunog mismo ay digital at walang latency, mas malinaw ang maririnig ng tunog. Diyan dumadating ang Bluetooth Low Energy Audio. At ang pinakabago nitong feature ay ang tinatawag nating Auracast. Sa halip na one-to-one connection lang gaya ng dating Bluetooth o yung lumang Bluetooth, magagawa ng Auracast ang one-to-many broadcast. Isipin mo ang isang TV sa isang waiting area ng hospital o sa isang lecture sa school, lahat ng may Auracast ready devices ay makakarinig ng malinaw na tunog direkta sa kanilang hearing aids or sa kanilang earbuds. Tatlong problema ang pwedeng masolusyonan ng Auracast. Una, mahinang tunog sa public places. Pangalawa, delay or latent sa calls at video. Pangatlo, hindi makakonek ang maraming listener sa iisang source. Kaya, kung gusto mong ma-update sa mga bagong technology para sa hearing at voice care, mag-like at mag-subscribe na. So, babalik tayo sa ating topic, bakit importante ang Auracast sa audiology. Para ito sa mga may hearing loss na gustong marinig ang announcement sa airport or sa mga conferences na direkta na itong maririnig sa kanilang mga devices. Mabisa rin ito sa may mga cochlear implants or bone conduction system na kailangan ng stable na wireless audio. Pag-compare natin ang dating Bluetooth sa pinakabagong Auracast, ang dating Bluetooth ay 1-for-1 connection lang or one-on-one connection. At ang Auracast naman ay many-to-one transmission. Okay? Sa Pilipinas, ito ang magdadaan para sa isang inclusive spaces tulad ng mga schools, conferences, churches, at mga hospital. Kaya wala nang maiiwanan, lalong-lalo na sa mga kakilala natin na may hearing loss. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang kasama ng mga hearing aids or implants, bumisita na sa ating channel at sa ating mga link na makakita sa ating profile. Doon ipapakita natin ang mga devices na handang-handa para sa Auracast. Ako si Eros Lumboy. Ang future ng pakikinig ay hindi na dapat exclusive. Ito ay dapat inclusive or para sa lahat. Mag-subscribe na at tignan ang description para sa mga link at resources. Salamat!